Sapagkat hindi ko kailangan ang bahay mo. Pagigiba ko to, ang importante sa akin ay yung site yung kinalalagyan ng bahay mo. At alam po ninyo mga kapatid ko, ganun din po ang Panginoon sa atin. Minsan sinasabi natin, Lord, baguhin mo sundin mo, gawin mo lang marapat sa'yo, ayusin ko itong buhay ko na ito. Lord, ito gagawin ko itong area nito na buhay ko, iaalay ko sa iyo at maging katanggap-tanggap lang ako sa iyo. Pero sulitin ko po sa inyo mga kapatid ko, hindi po kailangan ni Lord yung dati nating buhay. Pagka tumanggap ka sa Kanya, tatanggalin niya yung dati mong pamumuhay at magtatayo siya ng bagong bahay, tahanan para ipamuhay mo. Hindi na kailangan yung dating ikaw. Are you here? Amen. Nais niyang magtayo ng isang bagay na hindi natin kayang itayo sa buhay na ito. Nais niya na tayo ay mamuhay sa bago sapagkat for the longest time, simula nung tayo pinanganak, tayo po ay nagtayo ng sarili nating Tower of Babel. Are you here? Amen. Nagtayo tayo, nag-aral tayo, gusto kong maging tanyag, gusto kong maging ganito, gusto kong maging sikat, gusto kong makaipon ng pera, gusto kong magkaroon ng maraming ari-arian. For the longest time, ito ang mga naging adhikain natin. Okay? At minsan sinasama natin si Lord para maging ayos tayo sa Kanya, nagbabait-baitan tayo, tumutulong tayo sa mahihirap. Okay? Para, Lord, nakita niyo naman, mabait naman ako, wala akong bisyo. Okay? Hindi ako kagaya nila. Hindi ako tismosa, hindi kagaya nila. Okay? Kaya Lord, siguro naman, pero sabi ng Panginoon, nung tinanggap mo ang ating Panginoong Yesus, yung mga bagay na yan ay, pangit. Hindi ko kailangan ang luma mong bahay, sapagkat ang kailangan ko ay ang katawan mo. At mula dyan sa katawan mo na yan, magtatayo ako ng bagong bahay na titirhan mo. Nais ng Diyos, mga kapatid ko, ang katawan mo ay Kanyang tirhan at nais niya ng bagong tahanan ay pamuhay mo sa buhay mo. Ang nais ng Panginoon sa buhay natin ito, mga kapatid ko, something new. Palakpakan po natin ating Panginoon dyan. Kasi talaga something naman na dapat natin pagpasalamat na ikagalak. Nakakalungkot lang, maraming mga Kristiyano gustong manatili sa kanyang dating buhay. Are you here? Samantalang napakaganda ng bagay na ino-offer sa atin ng Panginoon, bagong tahanan sa Kanya. Alam po ninyo, kung ikaw'y tumanggap sa Panginoon at tatalikod lamang sa Kanya, para mong ginawa na yung pinagawang bahay sa iyo ng Panginoon, dinalahan uli ng maraming gomi. Parang gano'n na magiging sitwasyon ng buhay mo. Sabi ng Panginoon, kita mo, tinanggal ko na nga lahat yung dati. Yung dati mong bahay, maipis madumi, may amoy na. Nagpatayo ako ng bahay, gusto ko yan lahat bago. Okay? Kaya kita po ninyo, sabi ng salita ng Diyos, if anyone be in Christ, he is a new creation. Hindi siya tinatawag na new renovation. Are you here? Hindi new renovation. New creation. And anyone be in Christ, sabi niya, behold, all things has become new. Hallelujah! At ang sabi ngayon ni Pablo rito, ito yung gusto kong patuloy na maranasan sa aking buhay. Yung pagbabagong gagawin sa akin ng Diyos. Yung kapangyarihan na yun na magpapabago sa akin. Kaya magugulat kayo mga kapatid, minsan kayo mismo, nagugulat kayo sa mga pagbabago na parang, hindi na ako nagmumura ngayon, napansin ko 3 weeks na. Parang ayoko na yung kasama ko mga dating mga barkada ko na malalaswa ang mga pinag-uusapan at hindi maganda yung lumalabas sa kanila mga parang hindi ko na sila type kasama. Parang wala na sa akin yung panlasa ng alak at saka ng sigarilyo. Parang nawawala na, parang hindi mo kinakailangan baguhin at hindi mo kinakailangan pilitin na mabago ka because the working power of strength of God is working within you. May mga pagkakataon lang na mas mabilis at mayroong matagal. Depende po kasi yan kung paano ka magtitiwala sa Kanya. But nevertheless, okay, ang pagbabago ay hindi sa pamamagitan ng kalakasan mo, kung hindi sa power ng Panginoon sa buhay mo ngayon. Amen. Kung nagawa niyang buhayin, amen, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah!
Praise your name, Jesus. Kung nagawa niyang buhayin ang dating patay na tayo, kung nagawa niyang tanggalin tayo mula doon sa papuntang impyerno, tilagay niya tayo sa tahanan ng Diyos. Kung nagawa niya yung mga bagay na yon, kaya niyang baguhin yung mga kapalpakan natin sa ating mga sarili. Mas simple yun. Nandiyan ba kayo? You know, nasa sa inyo yan kung papaano mo lamang ikaw ay maghahayaan mo siyang malayang makakilos sa buhay. Nasa sa iyo. Hindi po kasi nakukuha yan ng biglaan. Unti-unti mong hahayaan ang Diyos, ang ating Panginoon, ay kumilos sa iyo sa pamamagitan ng ano? Becoming a devoted follower of Jesus Christ. Alam niyo, doon na sa mga deboto ng ating Panginoong Jesus, nakakakilos ng ganito ang Diyos eh. If you desire, katulad ni Pablo, sabi niya gano'n, I want to know Christ and also the power of His resurrection. Parang niya sinasabi, gusto kong patuloy na maranasang binabago ng Diyos ang buhay ko. Okay? Hanggat nabubuhay po tayo, marami pang tinatanggal. Kahit pastor po. Okay? Huwag niyo pa sabihin,